pera, kasakiman, at pagkakanulo. Habang nagpapakamatay sa paglilinis ng inidoro si Serafina sa Roma, walang awang nilulustay ni Donato at Carmela ang kanyang pawis sa marangyang pista. Sa likod ng kanilang kayabangan, nakakulong ang inang si Dolores sa mabahong bodega, lumuluha sa ibabaw ng kaning lamig. Wawasakin ba ng katotohanan ang huwad na utang na loob? Handa na ba si Serafina na tapusin ang kabaliwang ito? Subukan mong umiyak ng malakas at sisiguraduhin kong ipapadeport ko pabalik ang anak mo sa Pilipinas. Wala kang kwentang matanda ka. Pabigat. Ang mga salitang iyon ay tila lasong isinabog libu-libong milya ang layo. Tumatawid mula sa isang madilim na bodega sa Pilipinas patungo sa malamig na syudad ng Roma. Sa mga oras na yon, nakaluhod si Serafina sa ibabaw ng matigas na marmol na sahig. Nanginginig ang kanyang mga balikat habang mariing kinukuskos ng sipilyo ang namantsahang inidoro ng kanyang among Italyano. Tinitiis niya ang pangangatal ng kanyang mga daliri at ang hapdi ng nagyayelong tubig. Pinipilit nguyain ang isang piraso ng matigas na tinapay na natira mula pa kahapon upang hindi siya himatayin sa gutom. Bawat patak ng kanyang pawis na humahalo sa tapang ng sabong panlinis ay iniaalay niya para sa iisang layunin, ang makabili ng mamahaling gamot para sa mahinang puso ng kanyang inang si Dolores. Wala siyang kaalam-alam na ang perang pinagpalitan ng kanyang dugo at dignidad ay nagiging palamuti lamang sa leeg ng mga taong pinagkatiwalaan niya ng lubos. Sa kabilang panig ng mundo, sikat na sikat ang araw. Ang malawak na bakuran ng ancestral house ni Dolores ay napupuno ng halakhakan at masiglang tugtugin na umaalingaw-ngaw sa buong barangay. Nag-arkila pa si Donato ng malaking tolda at nagpakatay ng baboy upang ipagmalaki sa mga kapitbahay ang kunwaring pag-asenso ng kanyang negosyo sa hardware. Nakasuot si Carmela ng makakapal at kumikinang na alahas. Masiglang nakikipagkwentuhan sa mga bisita habang pilit na ipinagmamalaki kung paano nila sinusuportahan at binubuhay ang pamilya. Subalit sa likod ng malaking bahay, tago sa paningin ng mga bisita at nakakubli sa anino ng mga punong mangga, ay isang kalawangin at mabahong bodega ng mga kahoy. Sa loob ng masikip na espasyong yon, nakaupo sa malamig na lupa ang inang si Dolores. Sa harap niya ay isang lumang platong plastik na may natirang kaning lamig na binuhusan lamang ng toyo. Tahimik niyang pinunasan ang mga luhang kumawala sa kanyang mga mata gamit ang dulo ng kanyang nupas na duster. Maingat na iniiwasang makagawa ng kahit anong ingay na maaaring magalit sa kanyang manugang. Tinitiis niya ang gutom, ang lamig, at ang pang-aalipusta dahil ang tangi niyang kinakapitan ay ang kasinungalingang ipinanimlay sa kanya ni Carmela na kapag nagreklamo siya o lumabas ng bodega, gagawa sila ng kwento upang mawala ng trabaho ang kanyang anak sa ibang bansa. Para sa isang ina, mas pipiliin pa niyang mamatay sa dilim kaysa maging dahilan ng pagbagsak ng kanyang anak. Hindi kalayuan sa siwang ng bodega, nakatayo si Joaquin, ang nag-iisang anak ni Donato at Carmela. May kung anong mabigat na bato ang nakadagan sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ang kaawa-awang kalagayan ng kanyang tiyahin. Alam niyang mali ang ginagawa ng kanyang mga magulang. Alam niyang ang perang ginagamit nila sa pagpapasikat sa labas ay galing sa pang-aalipin sa kanyang pinsang si Serafina. Sa isang bihirang pagkakataon ng tapang na udyok ng matinding pag-uusig ng konsensya, dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang cellphone. Kumuha siya ng isang larawan ni Dolores na nakayuko sa dilim, nag-iisa at mukhang pinabayaan na ng mundo. Gamit ang isang hindi kilalang numero, ipinadala niya ang larawan kay Serafina. Bago mabilis na binura ang mensahe at ibinulsa ang aparato, naglalakad palayo dala ang sariling karuwagan. Bumalik ang diwa ni Serafina sa Roma nang maramdaman niya ang panginginig ng cellphone sa loob ng bulsa ng kanyang manipis na apron. Pinunasan niya ang kanyang mga basang kamay
sa kanyang pantalon bago kinuha ang telepono. Nang magbukas ang ilaw ng screen at lumitaw ang larawan, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Wala itong kasamang mensahe, ngunit ang imahe ay sapat na upang sumaksak ng libo-libong patalim sa kanyang lalamunan. Nakita niya ang kanyang ina. Ang inang pinapadalhan niya ng libo-libong piso, buwan-buwan para sa masustansyang pagkain at malambot na kama, ngayon ay nakakulong sa isang madilim na kulungan ng mga hayop, payat na payat, at tila butot balat na lamang. Hindi siya sumigaw. Walang luhang agad na tumulo mula sa kanyang mga mata. Sa halip, isang nakakapasong panlalamig ang gumapang mula sa kanyang mga paa, paakyat sa kanyang batok. Nanikip ang kanyang dibdib na tila dinudurog ng isang dambuhalang bato hanggang sa halos hindi na siya makahinga. Ang basahang panlinis na mahigpit niyang hawak ay dahan-dahang nahulog sa sahig nang hindi niya namamalayan. Manhid ang kanyang buong katawan. Ang pamilyar na amoy ng chemical at sabon sa banyo ay biglang naging amoy ng pagkakanulo at bulok na sistema ng kanyang sariling pamilya. Lahat ng pagtitiis niya, lahat ng pangarap na binuo niya sa loob ng malamig na banyong yon ay biglang nadurog at naging abo. Makalipas ang ilang oras, nakatayo si Serafina sa gitna ng malamig na kalsada ng Roma matapos lisanin ng walang paalam ang bahay ng kanyang amo. Mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga palad na nakabaon sa loob ng kanyang lumang jacket. Ang lamig ng hangin sa Roma ay tila yelo sa kanyang balat, ngunit mas malamig ang galit na namumuo sa kanyang puso. Tumingala siya sa madilim na kalangitan, isang katanungan ang paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang isipan, nag-iiwan ng malalim na sugat na walang sinuman ang makakapaghilom. Kung ang sarili niyang dugo at laman ang unti-unting pumapatay sa babaeng nagluwal sa kanya, sapat na ba ang pagiging mabait para mabuhay sa mundong ito? O panahon na para maging demonyo sa mga taong nag-aanyong anghel? Ang malamig na hangin ng Roma na tila yelo sa balat ay tuluyan ng napalitan ng nakakasulasok at malagkit na init ng tanghali sa Pilipinas. Matapos ang mahaba at nakakapagod na biyahe, bumaba si Serafina mula sa isang lumang tricycle sa tapat ng malaking gate ng kanilang ancestral house. Bitbit lamang niya ang isang gasgas na maleta. Pinunasan niya ang butil ng pawis sa kanyang noo, huminga ng malalim at inihanda ang sarili sa pinakamahirap na pag-arte na gagawin niya sa buong buhay niya. Kailangan niyang maging isang talunan. Kailangan niyang magmukhang walang-wala upang lumabas ang tunay na demonyo sa loob ng bahay na ito. Pagpasok niya sa malawak na bakuran, napansin niya agad ang mga natirang banderitas at mga nakakalat na silya mula sa ginanap na marangyang pista. Hindi nagtagal ay lumabas mula sa pangunahing pinto sina Donato at Carmela. Nang makita nila si Serafina, mabilis na napalitan ng matamis, ngunit peking nga mong ngiti ang kanilang mga labi. Ang mga mata ni Carmela ay tila naghahanap ng malalaking kahon ng balikbayan o mga mamahaling bagahe, ngunit nang makita ang iisang lumang maleta ng pamangkin, saglit na kumunot ang kanyang noo bago muling nagsuot ng balat kayo. Naku, ang aming paboritong pamangkin, masayang bungad ni Carmela habang pilit na humalik sa pisngi ni Serafina. Bakit hindi ka man lang nagpasabi na uuwi ka? Nasaan ang mga padala mo? Akala ba namin ay sa susunod na taon pa ang uwi mo? Ngumiti rin si Donato at tinapik ang balikat ni Serafina. Oo nga naman siya. Halika sa loob at nang mabilang na natin ang mga naipon mo. Alam mo naman, medyo gipit ang negosyo ng tito mo ngayon. Kaya inaasahan talaga namin ang tulong mo. Ito na ang sandali. Ibinagsak ni Serafina ang kanyang maleta sa maalikabok na semento. Pinilit niyang pakabahin ang kanyang boses at pinaluha ang kanyang mga mata. Isang bagay na hindi na naging mahirap dahil sa naipon niyang pagod at galit. Tita, tito, humihikbing panimula ni Serafina. Tinanggal po ako sa trabaho. Naghigpit po ang gobyerno doon at isa ako sa mga inalis. Ang masakla pa po, ninakawan ako sa train station bago ako makapunta sa airport. Wala po akong naiuwi ni isang kusing.
Wala na po akong pera. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng bakuran. Ang matamis na ngiti sa labi ni Carmela ay biglang naglaho na parang bula, napalitan ng isang mapangmata at nandidiring tingin. Ang tinig nitong kanina ay puno ng lambing, ay naging matalim na parang patalim. Ano? Wala kang pera? Tapos uuwi ka rito para maging pabigat? Ang kapal din naman ng mukha mo. Pinapakain ko na nga ang nanay mong walang silbi. Tapos ngayon, dadagdag ka pa. Nilingon ni Serafina ang kanyang tiyuhin. Umaasang magkakaroon ito ng kahit kaunting habag. Ngunit ang sumunod na tagpo ay mas masakit pa sa mga salita ni Carmela. Walang sinabi si Donato. Sa halip, inayos lamang nito ang kwelyo ng kanyang mamahaling polo. Umiwas ng tingin at tumalikod. Tahimik na kinukonsinti ang kalupitan ng asawa at naghuhugas kamay sa obligasyon ng isang kadugo. Sa pagtalikod na yon ni Donato, tumama ang sikat ng araw sa isang makapal at gintong relo na nakapulupot sa pulso ng kanyang tiyuhin. Kumislap ito ng nakakabulag. Isang relong alam ni Serafina na nagkakahalaga ng 100,000 piso. Paanong makakabili ang kanyang tiyuhin ng ganoong kamahal na gamit gayong palagi nitong idinadahilan na palubog na ang negosyo nitong hardware? Ang katanungang ito ay naging isa na namang patunay na ang bawat patak ng kanyang pawis sa Italia ay inagaw para lamang sa luho ng 2 sakim na tao sa harap niya. Kung ganoon ay wala kang silbi dito, matigas na utos ni Carmela habang nakapamiwang. Doon ka sa likod. Huwag na huwag kang papasok dito sa main house at marurumihan ang mga carpet ko. Matulog ka kasama ng nanay mo doon sa bodega. At bukas na bukas din, maglilinis ka ng buong bahay. Bayaran mo ang utang na loob ninyo sa pamamagitan ng pagiging katulong ko. Hindi sumagot si Serafina. Yumuko lamang siya upang itago ang nagbabagang galit sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang hinila ang kanyang maleta patungo sa likod ng malaking bahay. Tinatahak ang masukal na damuhan patungo sa lugar na hindi nasisinagan ng araw. Bawat hakbang niya ay puno ng determinasyon. Inakala ng mga demonyo na nakahanap sila ng bagong aalipinin. Hindi nila alam na nagpapasok sila ng isang bagyong wawasak sa lahat ng kanilang kasinungalingan. Tumigil si Serafina sa tapat ng isang lumang estruktura na gawa sa kahoy at yero. Amoy na amoy niya ang alimuom ng basang lupa at nabubulok na kahoy. Iniabot niya ang kanyang nanginginig na kamay sa kalawanging kandado na hindi nakasara ng maayos. Itinulak niya ang kahoy na harang. Ang paglangit-ngit ng kalawangin na bisagra ng pinto ay tila isang iyak ng pagdurusa na bumasag sa katahimikan ng hapon. Nang bumukas ang pinto at pumasok ang manipis na liwanag, tumama ang paningin ni Serafina sa isang payat na figura na nakahiga sa malamig na sahig ng lupa. Ang umalingaw-ngaw na iyak ng kalawanging bisagra ng pinto ay tila naging hudyat ng pagbuhos ng lahat ng luhang pinigilan ni Serafina. Pumasok ang manipis na liwanag sa loob ng masukal at maalikabok na espasyo. Inilalantad ang isang tagpong habambuhay na magmamarka sa kanyang isipan. Nakahiga sa malamig na lupa ang kanyang inang si Dolores. Payat na payat. Tila mga butong binalot na lamang ng manipis na balat at nakasuot ng isang kupas at butas-butas na duster. Walang pag-aatubili, binitawan ni Serafina ang kanyang maleta at lumuhod sa maruming sahig. Niyakap niya ng napakahigpit ang kanyang ina. Naramdaman niya ang panginginig ng buong katawan ni Dolores, patunay ng matinding ginaw at gutom na tiniis nito sa mga nakalipas na buwan. Hindi sila makagawa ng kahit anong malakas na ingay. Pilit nilang kinagat ang kanilang mga labi at ibinaon ang kanilang mga mukha sa balikat ng isa't isa upang pigilan ang paghikbi. Natatakot na marinig ng mga demonyo sa loob ng malaking bahay ang kanilang pagdurusa. Ang bawat pagpatak ng kanilang luha ay sumisingaw sa tuyo at maalikabok na lupa. Patawarin mo ako, anak, nang hihinang bulong ni Dolores habang hinahaplos ang magulong buhok ni Serafina. Wala akong nagawa. Tinakot ako ng tita mo.
Kapag daw hindi ako pumayag na makulong dito, gagawa sila ng paraan para mawalan ka ng trabaho sa Italia. At palaging isinusumbat ng tiyumo ang utang na loob. Pinakain daw nila tayo noong bata ka pa, matapos mamatay ang tatay mo. Kaya dapat ko raw isakripisyo ang kalayaan ko at ang bahay na ito para maisalba ang negosyo nila. Wala akong laban, anak. Ayaw kong masira ang buhay mo nang dahil sa akin. Nanlilisik ang mga mata ni Serafina habang pinapakinggan ang mga kasinungalingang yon. Ang konseptong utang na loob ay ginamit upang sakalin at piringan ang kanyang ina. Nang igala niya ang kanyang paningin sa madilim na sulok ng bodega, napansin niya ang isang maliit na garapon ng gamot na nakapatong sa isang tablang kahoy. Kinuha niya ito at pinasadahan ng tingin ang etiketa gamit ang kakaunting liwanag. Nanlamig ang buong pagkatao ni Serafina. Ang gamot na ipinapainom kay Dolores ay hindi ang mamahaling maintenance sa puso na ipinapadala niya ng pera buwan-buwan. Isa itong murang tableta na mabibili sa tabi-tabi at ang mas malala, lampas na sa petsa ng ligtas na paggamit nito. Unti-unting nilalason at pinapatay ng kanyang sariling tiyuhin ang kanyang ina habang nilulustay ang kanyang pera. Gustong sumigaw ni Serafina. Gusto niyang tumakbo papasok sa marangyang sala ni na Carmela, basagin ang lahat ng mamahaling florera at isumbat sa kanila ang bawat sentimong ninakaw nila. Ngunit huminga siya nang malalim at pinakalma ang kanyang sarili. Ang galit na walang plano ay mauuwi lang sa pagkatalo. Kailangan niyang maging matalino. Kailangan niyang tipunin ang lahat ng ebidensya bago niya putulin ang mga sungay ng mga demonyong ito. Sa gitna ng kanyang madilim na pag-iisip, dahan-dahang dinukot ni Dolores ang kanyang nanginginig na kamay sa bulsa ng kanyang duster. Inilabas niya ang isang maliit at pit-pit na pandesal na halatang itinago pa noong almusal. Inialok niya ito sa kanyang anak na may kasamang malambot na ngiti. Siguradong gutom ka sa biyahe, anak. Kumain ka muna. Itinabi ko ito para sa'yo. Pilit nang ngumiti si Serafina kahit nagdurugo at nadudurog ang kanyang puso. Hinati niya ang tuyong tinapay at sa gitna ng madilim at mabahong bodega, pinagsaluhan ng mag-ina ang pinakamasarap, ngunit pinakamasakit na pagkaing natikman nila. Pinatatamis lamang ng dalisay na pagmamahal ng isang ina. Habang nakaupo at pinagmamasdan ng paligid, may napansin si Serafina na isang nakusot na piraso ng papel na nakasingit sa gilid ng hamba ng pinto. Tila nahulog ito mula sa bulsa ni Donato nang huli nitong suriin ang kandado ng bodega. Lihim niya itong pinulot at itinago sa loob ng kanyang jacket. Wala pa siyang pagkakataong basahin kung ano ang nakasulat doon, ngunit alam niyang anumang bagay na nahuhulog mula sa mga kamay ng kanyang tiyuhin ay maaaring maging susi sa kanilang kalayaan. Hinawakan ng mahigpit ni Serafina ang magkabilang pisngi ng kanyang ina. Tumingin siya ng diretso sa mga pagod nitong mata. Pangako, Nay, matatapos din ang kalbaryong ito. Hayaan mo silang isipin na talunan tayo ngayon. Lahat ng inagaw nila sa atin, babawiin ko. Bago pa man makasagot si Dolores, biglang itinulak ang pinto ng bodega ng buong lakas dahilan upang tumama ang kahoy sa dingding at yumanig ang buong estruktura. Pumasok ang nakakapasong liwanag ng hapon kasunod ang matangkad na anino ni Carmela. May bitbit itong isang malaking timba na puno ng maruming tubig at sabon. Walang sabing inihagis ni Carmela ang isang makapal at basang-basahan sa hangin. Mabigat itong bumagsak sa paanan ni Serafina, nagpatalsik ng maitim na tubig sa kanyang sapatos, kasabay ng matinis na utos ng kanyang tiyahin na magsimula na siyang magkuskos ng sahig ng buong bahay dahil iyon na lamang ang tanging silbi niya sa mundong ito. Ang malamig at maruming tubig mula sa basang-basahan ay tumalsik sa ibabaw ng sapatos ni Serafina. Nakatitig siya sa basahan na tila ba isa itong simbolo ng lahat ng kanyang pagsasakripisyo na walang awang niyurakan. Pagmasdan mong mabuti yan, matinis, at nanlilibak na utos ni Carmela mula sa pintuan ng bodega. Simulan mo sa kusina,
Isunod mo ang sala at siguraduhin mong malinis ang mga pasilyo bago sumapit ang gabi. Pasalamat ka at pinatira pa kita rito kahit pabigat kayong mag-ina sa buhay namin. Kung hindi dahil sa utang na loob na nararamdaman ng asawa ko, matagal ko na kayong ipinatapon sa kalsada. Bawat salita ni Carmela ay may lason na pilit itinuturok sa isipan ni Serafina. Isang klasikong halimbawa ng panlilinlang na nagpapalabas na ang mga biktima ang may utang na loob sa kanilang mga mang-aabuso. Tahimik na yumuko si Serafina. Pinulot niya ang basahan, nararamdaman ang magaspang at madulas nitong hibla sa kanyang mga daliri. Hindi siya umimik, hindi siya sumagot. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng bodega dala ang timba, tinatanggap ang papel na inilatag sa kanya bilang alipin sa sarili niyang pamamahay. Sa paglipas ng mga oras, matiyagang kinuskos ni Serafina ang bawat sulok ng marangyang bahay ni Donato at Carmela. Ang bawat hagod ng basahan sa sahig ay nagpapaalala sa kanya ng mga araw na ginugol niya sa malamig na sahig ng mga banyo sa Roma. Ang kaibahan lamang, noon ay nagtatrabaho siya para bumuhay ng pamilya. Ngayon, nagkukuskos siya upang mabigyan ng katarungan ang dangal ng kanyang ina. Habang nagpupunas siya sa pasilyo malapit sa salas, palihim niyang pinagmamasdan ang mga galaw ni Donato. Ang kanyang tiyuhin ay walang patid sa paglalakad ng pabalik-balik, laging may kausap sa telepono. Oo, sigurado ako. Malinis ang titulo, dinig ni Serafina na ibinubulong ni Donato sa kabilang linya. Basta ipasok niyo ang pondo, ako na ang bahala magpapirma sa matanda. Walang problema doon, malapit nang mawala sa katinoan niyon. Ang mga salitang yon ay nagpaalab sa puot sa dibdib ni Serafina, ngunit pinanatili niyang tikom ang kanyang bibig. Nang pumasok si Donato sa banyo, nakita ni Serafina ang pagkakataong kanyang hinihintay. Iniwan niya ang timba sa pasilyo at mabilis na dumulas papasok sa kwarto ni Donato. Ang silid ay amoy mamahaling pabango at tabako. Ang mga mata ni Serafina ay naghahanap ng kahit anong ebidensya sa ibabaw ng mesa. Mga resibo, mga sulat, o mga dokumento ng bangko. Nakita niya ang isang bukas na drawer kung saan may ilang papeles na nakasuksok. Bago pa man niya maiabot ang kanyang kamay, naramdaman niya ang presensya ng isang tao sa kanyang likuran. Anong ginagawa mo rito? Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Napalingon si Serafina at nakita niya si Joaquin na nakatayo sa pintuan. Nakakunot ang noo at may halong paghihinala sa mga mata. Walang bakas ng pagkataranta. Mabilis na lumuhod si Serafina. Ipinasok ang kanyang kamay sa ilalim ng kama at kinuha ang isang naipong alikabok at pamuns. May nakita kasi akong ipis na gumapang papasok dito kanina. Mahinahong sagot ni Serafina. Ibinabalik ang tingin sa binata na walang kasamang kaba. Pinaglilinis ako ni Tita Carmela ng buong bahay. Mas mabuti nang siguruhin ko kaysa magalit na naman siya at madamay na naman si nanay. Tinitigan siyang mabuti ni Joaquin. Tila kinikilatis kung nagsasabi ba siya ng totoo. Ang mata ng binata ay nagtataglay ng kakaibang kaba na hindi maipaliwanag. Hindi ito ang kaba ng isang taong nakahuli ng magnanakaw, kundi kaba ng isang taong may itinatagong malaking kasalanan. Bakit palaging nag-iiba ang kulay ng mukha ni Joaquin sa tuwing nababanggit ang kanyang pangalan o ang sitwasyon ng kanyang tiyahin? Sige, bilisan mo na at lumabas ka na dyan bago pa dumating si Papa. Malamig na utos ni Joaquin bago tumalikod at mabilis na naglakad palayo. Paglabas ni Serafina mula sa kwarto, ipinagpatuloy niya ang paglilinis sa sala nang bigla siyang mapatigil. Mula sa labas ng pangunahing pinto, may narinig siyang boses ng isang lalaki na pamilyar sa pandinig ng karamihan sa bayan. Ito ay isang ahente ng lupa. Papasok ito kasama si Donato at masiglang nakikipagkamay. Naihanda ko na ang deed of sale, Donato. Rinig ni Serafina mula sa ahente. Basta pirmahan ito ni Dolores at magpakita ng valid ID
Hawak mo na agad ang down payment para sa pagbebenta ng bahay at lupa. Sigurado ka bang papayag ang kapatid mo na ipagbili ang lahat ng ito? Ngumiti ng malapad si Donato. Siyempre naman, gusto na rin niyang magpahinga at manirahan sa probinsya kasama ang kanyang anak na natanggal sa trabaho. Ang salitang bentahan ay tila punyal na humiwa sa hangin, tumagos ng malalim sa puso ni Serafina. Ito ang dahilan kung bakit nagmamadali ang kanyang tiyuhin. Ipagbibili nila ang bahay at lupa ng kanyang ina nang hindi nila nalalaman. At kapag nakuha na nila ang pera, itataboy silang dalawa na parang mga asong gala. Ang salitang bentahan ay tila punyal na humiwa sa hangin, patuloy na nag-iwan ng malamig at nakakikilabot na pakiramdam sa buong pagkatao ni Serafina kahit sumapit na ang kalagitnaan ng gabi. Ang lahat ng ilaw sa pangunahing bahay ay patay na. Tanging ang huni ng mga kuliglig at ang paminsan-minsang pag-ihip ng hangin ang nagbibigay buhay sa tahimik na paligid. Sa loob ng bodega, mahimbing na natutulog si Dolores sa ibabaw ng manipis na banig. Dahan-dahang tumayo si Serafina, maingat na iniiwasang makalikha ng ingay ang kanyang mga hakbang sa maalikabok na lupa. Kailangan niyang kumilos bago tuluyang manakaw ang nag-iisang pamana ng kanyang ina. Palihim siyang lumabas ng bakuran, umiiwas sa mga anino ng mga puno upang hindi mapansin ng mga asong natutulog sa tabi ng kalsada. Ang malamig na simoy ng gabi ay humahaplos sa kanyang pagod na mukha, ngunit ang kanyang isipan ay nakatuon lamang sa isang destinasyon. Naglakad siya ng ilang kanto patungo sa kabayanan hanggang sa marating niya ang isang maliit na gusali kung saan may isang opisina na bukas pa ang ilaw sa ikalawang palapag. Ito ang tanggapan ni Attorney Marco, ang kanyang kababata at ang tanging taong alam niyang mapagkakatiwalaan niya ng buo sa bayang ito. Kumatok siya sa salamin ng pinto. Ilang sandali pa, bumukas ito at iniluwa ang isang lalaking may maayos na tindig, nakasuot ng simpleng kamiseta at salamin sa mata. Bakas ang gulat sa mukha ni Marco nang makita niya si Serafina na nakatayo sa kanyang harapan. Suot ang isang manipis at kupas na jacket. Mukhang pagod na pagod at puno ng takot ang mga mata. Mabilis niya itong pinapasok at pinaupo sa isang silya sa harap ng kanyang mesa. Serafina, anong nangyari? Bakit ganyan ang ayos mo? Akala ko ba sa susunod na taon ka pa uuwi? Sunod-sunod na tanong ni Marco habang nagtitimpla ng mainit na kape para sa dalaga. Inabot ni Serafina ang tasa. Ang init ng kape ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa kanyang nanginginig na mga kamay. Dito na niya ibinuhos ang lahat ng bigat na dala-dala niya. Ikinuwento niya ng detalyado ang mga pang-aabusong ginagawa ni Donato at Carmela, ang pekeng gamot na ipinapainom sa kanyang ina, ang pagkukulong kay Dolores sa bodega, at ang pinakahuling natuklasan niya tungkol sa plano nilang pagbenta sa bahay at lupa ng kanyang ina nang walang pahintulot. Bawat salita ay may kasamang luhang matagal na niyang pinipigil. Marco, tulungan mo ako. Wala na akong mapupuntahan. Wala na akong ibang makakapitan. Gusto nilang patayin ang nanay ko habang ninanakaw nila ang pinaghirapan ko. Nanghihinang pagsamo ni Serafina. Sa unang pagkakataon, mula nang umuwi siya, ipinakita niya ang kanyang kahinaan. Hindi nagsalita si Marco. Sa halip lumapit siya at naupo sa tabi ni Serafina. Maingat niyang inabot ang nanginginig na kamay ng dalaga at pinisil ito ng marahan. Ang init ng kanyang palad ay nagpadaloy ng kakaibang kapayapaan at pakiramdam ng seguridad sa puso ni Serafina. Hindi ka na nag-iisa ngayon, Serafina. Nandito na ako. Hindi ko hahayaang may manakit pa sa inyo ni Tita Dolores. Ang tahimik na pagtitig ni Marco ay puno ng pagpapahalaga at paggalang. Isang malayong pagtrato kumpara sa mga pang-iinsultong natatanggap niya mula sa kanyang sariling pamilya. Sa mga bisig at salita ng kanyang kababata, naramdaman ni Serafina ang isang banayad na kilig na nagpalimot pansamantala sa lahat ng sakit. Isang pag-asa na may mabuti pa ring tao
sa mundong ito. Bumalik sila sa pag-uusap tungkol sa legal na hakbang. Kailangan natin ng matibay na ebidensya, paliwanag ni Marco habang isinusulat ang mga detalye sa isang papel. Una, kailangan natin ang reseta ng tunay na gamot at ang mismong pekeng gamot na ipinapainom nila para mapatunayan ang medical abuse. Pangalawa, kailangan nating makita kung saan napunta ang mga perang ipinadala mo. At ang pinakamahalaga, kailangan nating pigilan ang bentahan bago pa malagdaan ni Tita Dolores ang deed of sale. Napatigil si Marco at tila may naalalang mahalagang impormasyon. May narinig akong usap-usapan sa munisipyo. Dagdag niya na may pag-aalala sa boses. May utang na loob na hindi mabayaran si Donato sa isang mapanganib na sindikato sa Karatig Bayan dahil sa pagbagsak ng hardware niya. Kailangan niya ng malaking halaga sa lalong madaling panahon, kaya siya nagmamadaling ibenta ang inyong ari-arian. Kapag pumirma ang nanay mo, mawawala ang lahat. Tumango si Serafina. Puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Gagawin ko ang lahat, Marco. Hahanapin ko ang mga ebidensyang yan. Kahit ikamatay ko, hindi ko ibibigay sa kanila ang buhay ng nanay ko. Matapos ang kanilang masinsinang pag-uusap, maingat na naglakad pabalik si Serafina sa kanilang bahay. Ang kanyang isipan ay mas malinaw na ngayon. May tiyak na plano at may kakampi na siyang nagbibigay sa kanya ng lakas. Inakyat niya ng tahimik ang pader sa likuran at naglakad patungo sa bodega. Ngunit pagdating niya roon, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang nakangangang pinto ng bodega, sa gitna ng dilim, ay sasalubong sa kanyang paningin. Walang tao sa loob, wala ang manipis na banig, at wala si Dolores. Ang nakangangang pinto ng bodega, sa gitna ng dilim, ay tila isang malaking bibig na lumamon sa natitirang katinuan ni Serafina. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Sinilip niya ang bawat sulok ng maalikabok na espasyo, ngunit wala talaga ang kanyang ina. Wala ang manipis na banig, wala ang pamilyar na bulto ni Dolores na nakabaluktot sa lamig. Mabilis siyang tumakbo palabas, inikot ang madilim na bakuran, hanggang sa mapansin niya ang isang mapusyaw na liwanag na nagmumula sa bintana ng kusina sa main house. Tumakbo si Serafina at sumilip sa siwang ng bintana. Ang kanyang dibdib ay parang sasabog sa kaba nang makita niya si Dolores na nakaupo sa silya, pilit na iniiwas ang muka habang may hawak na baso ng tubig. Sa harap nito ay nakatayo si Carmela, nakapameywang at may matalim na tingin. Hawak ang isang maliit na tableta. Inumin mo na yan kung ayaw mong ipagising ko sa katulong mong anak ang buong barangay. Matinis at nananakot na utos ni Carmela. Matanda ka na nga, nagmamatigas ka pa. Pampahaba yan ang buhay mo, kaya lunukin mo na. Nanginginig ang mga kamay ni Dolores habang pilit na inaabot ang tableta. Hindi na nakapag-isip ng maayos si Serafina. Mabilis siyang pumasok sa kusina, hinablot ang baso ng tubig, at inagaw ang gamot mula sa kamay ng kanyang ina. Nagulat si Carmela at nanlaki ang mga mata sa kapangahasan ng kanyang pamangkin. Ano bang problema mo, ha? Bulyaw ni Carmela. Pinapainom ko na nga ng gamot ang nanay mo. Ikaw pa itong nanggugulo. Wala ka talagang utang na loob. Tahimik na ibinulsa ni Serafina ang tableta. Pasensya na po, tita. Malamig na sagot ni Serafina. Hindi pinapahalata ang nagbabagang galit sa kanyang dibdib. Ako na po ang magpapainom sa kanya sa bodega. Nakalimutan ko kasing ibigay sa kanya kanina bago siya matulog. Nakayuko siyang inalalayan ng kanyang ina pabalik sa madilim na bodega. Iniwan si Carmela na nakangisi at kampanteng naniniwala na nasusunod pa rin ang kanyang mga utos. Kinabukasan ng umaga, habang abala ang lahat sa loob ng bahay, palihim na nagpunta si Serafina sa likod ng bakod upang makipagkita kay Aling Nena, ang mabait at palaging nagmamalasakit na kapitbahay. Iniabot ni Serafina ang isang banig ng tableta na nakuha niya kagabi. Aling Nena, kilala niyo ba kung saan binibili ni Tito Donato ang mga ito? Tanong niya ng mahina. Napabuntong hininga ang matanda.
at napailing. Naku, Hija, matagal nang hindi bumibili ng mamahaling gamot ang tiyuhin mo sa butika sa bayan. Nakita ko minsan si Donato na bumibili niyan sa isang tindahan sa bangketa sa kabilang barangay. Murang-mura lang daw yan at madalas ay malapit ng masira. Kinukupit nila ang padala mong pera, Hija. Mula noon, palihim ko nang binibigyan ng maayos na pagkain ng nanay mo dahil alam kong pinapatay nila siya ng dahan-dahan. Mas lalong nagdilim ang paningin ni Serafina. Nagpaalam siya kay Aling Nena at nagmadaling nagtungo sa opisina ni Marco, dala ang banig ng gamot. Ginamit ni Marco ang kanyang mga koneksyon upang ipasuri ang tableta sa isang lisensyadong parmasyutiko sa bayan. Ang resulta ay nagkumpirma ng kanilang pinakamasamang hinala. Ang gamot ay peke, gawa sa hindi ligtas na kemikal, at matagal nang expired. Ang patuloy na pag-inom nito ay hindi nagpapagaling, kundi unti-unting sumisira sa atay at puso ni Dolores. Pagkarinig sa kumpirmasyon, hindi na napigilan ni Serafina ang kanyang sarili. Bumagsak siya sa silya, tinakpan ng muka gamit ang kanyang mga palad, at tahimik na tumangis. Napakasakit isipin na ang perang ipinadala niya, kapalit ng kanyang dugo at pawis, ay ginamit upang lasunin ang sarili niyang ina. Nilalason nila ang nanay ko, Marco. Gusto nila siyang patayin para makuha ang lahat. Hikbi ni Serafina, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding puot at hinagpis. Walang sinabi si Marco. Alam niyang sa mga sandaling iyon, walang anumang salita ang makakapawi sa sakit. Lumapit siya, kumuha ng malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at marahang iniabot ito kay Serafina. Hinayaan lamang niyang umiyak ang dalaga, nag-aalok ng kanyang tahimik na presensya at matibay na suporta. Pinaparamdam na hindi ito nag-iisa sa laban. Pagkatapos ng ilang minuto, huminahon si Serafina at inayos ang sarili. May ibinigay din sa akin si Aling Nena kanina. Sabi niya, habang inilalabas ang isang nakusot na piraso ng papel mula sa kanyang bulsa. Nakuha raw niya ito sa basurahan sa labas ng bahay ni na Tito Donato noong 1 linggo. Inilapag niya ang papel sa ibabaw ng mesa. Isa itong resibo ng bangko na nagpapakita ng isang napakalaking transaksyon, isang withdrawal ng halos kalahating milyong piso. Ngunit ang account name ay hindi kay Donato, kundi kay Serafina, at ang pirma sa ibaba ay halatang pineke. Nanlaki ang mga mata ni Marco habang tinititigan ng resibo. Ito na ang ebidensya ng forgery at pagnanakaw na kailangan natin. Pilit nilimas ng tiyo mo ang account mo para bayaran ang utang niya, ngunit hindi pa rin ito sapat. Kaya ngayon, ang titulo na lang ng lupa ang huli niyang alas. Bago pa man makasagot si Serafina, tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Joaquin. Nakasulat doon, pinaghahanda ni Papa si Tita Dolores bukas ng umaga. Kailangan daw niyang pumirma sa isang medical waiver para daw sa check-up sa ospital. Ang salitang papel at pirma ay tila sumigaw sa isipan ni Serafina. Alam niya na walang check-up na magaganap. Ang papel na ipapapirma ni Donato bukas ay hindi para sa ospital. Ito na ang deed of sale para tuluyang ibenta ang kanilang tahanan. Ang salitang papel at pirma ay tila patuloy na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Serafina. Hindi siya nakatulog buong gabi. Pinagmamasdan ng kanyang ina na mahimbing na nakahiga sa manipis na banig sa loob ng madilim na bodega. Alam niyang sa pagsikat ng araw, magsisimula na ang pinakamalaking laban ng kanilang buhay. Kailangan niyang pigilan ang pagdampi ng tinta sa papel. Kahit anong mangyari, kinabukasan, maaga pa lang ay naramdaman na ang tensyon sa loob ng main house. Mula sa kanyang pwesto sa kusina, kung saan siya naghuhugas ng mga plato, lihim na nagmamasid si Serafina. Nakita niya si Donato na maayos ang pananamit. Inaayos ang mga folder at papeles sa ibabaw ng mahabang mesa sa sala. Samantala, si Carmela ay abala sa pagsigaw at pag-uutos
sa mga pamangkin nitong naglilinis ng bakuran. Pumunta ka na sa bodega at bihisan mo ang matanda. Utos ni Donato kay Carmela. Ang boses ay puno ng pagmamadali at panggigigil. Siguraduhin mong mukha siyang disente. Ayokong mag-isip ng kung ano-ano ang ahente at ang bibili ng lupa pagdating nila mamaya. Tumango si Carmela at naglakad patungo sa likod ng bahay. Tahimik na sumunod si Serafina, nagtatago sa anino ng mga dingding. Nang makarating si Carmela sa bodega, hinila niya si Dolores patayo. Nagising ang matanda na puno ng takot. Makinig ka sa akin. Matinis at nananakot na bulong ni Carmela habang pilit na isinusuot ang isang malinis ngunit lumang bestida kay Dolores. Pagdating natin sa sala, pipirma ka sa ibibigay na papel ng asawa ko. Wala kang tatanungin, wala kang sasabihin. Kapag nagmatigas ka, tandaan mo ipapadeport namin pabalik sa Italia ang anak mong pabigat na yan at ipapakulong namin siya dahil sa utang. Ang gaslighting ni Carmela ay tila isang laso na direktang itinurok sa isipan ni Dolores. Nakita ni Serafina kung paano nanginig ang mga balikat ng kanyang ina. Walang magawa, kundi tumango at pigilan ang pagluha dahil sa takot na masira ang buhay ng kanyang anak. Sa labas ng bintana ng sala, nandoon si Joaquin, nakamasid din. Nakita ng binata ang lahat ng pananakot at kalupitang ginagawa sa kanyang tiyahin. Sinubukan niyang humakbang papasok upang awatin ang kanyang ina, ngunit sinalubong siya ni Donato. Anong ginagawa mo? Galit na bulyaw ni Donato bago malakas na sinampal si Joaquin. Huwag kang makialam dito. Ginagawa ko ito para mabayaran ang mga utang ko at mabuhay kayo ng maayos. Kung hindi ka makakatulong, lumayas ka sa harap ko. Yumuko si Joaquin, hinawakan ang kanyang namumulang pisngi at umatras pabalik sa anino, duwag na harapin ang kasamaan ng sariling ama. Mula sa kanyang pinagtataguan, mabilis na kinuha ni Serafina ang kanyang cellphone. Nagpadala siya ng isang maikling mensahe kay Marco. Nagsisimula na sila. Ihanda mo na ang mga awtoridad. Ilang sandali pa, inakay na ni Carmela si Dolores papasok sa sala. Pilit nilang pinaupo ang matanda sa isang malambot na silya sa harap ng mahabang mesa. Nanginginig ang mga kamay ni Dolores habang nakatitig sa mga papel na inilatag ni Donato sa kanyang harapan. Ipinatong ni Donato ang isang mamahaling bolpen sa ibabaw ng dokumento. Sige na ate, nagmamadaling sabi ni Donato. Ang boses ay pilit na pinapalambing ngunit puno ng diin. Para ito sa check-up mo. Pirmahan mo na dyan sa ibaba. Inangat ni Dolores ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa direksyon ng bodega. Tila naghahanap ng pag-asa, tila humihingi ng tawad sa anak sa kanyang gagawing pagpirma. Dahan-dahan niyang inabot ang ballpen. Ang kanyang nanginginig na mga daliri ay halos hindi makahawak ng maayos. Ang dulo ng ballpen ay palapit na ng palapit sa puting papel. Sa bawat milimetro ng pagbaba nito, tila unti-unting pinipiga ang puso ng mga manonood. Manood na nakakaalam na kapag dumampi ang tinta sa papel, tuluyan na nilang mananakaw ang huling pamana ni Dolores. Bago pa man dumampi ang tinta sa papel, isang malamig at matapang na boses ang pumutol sa katahimikan. Huwag mong pipirmahan yan, Nay. Lahat ay napalingon. Nakatayo si Serafina sa pintuan ng sala. Wala na ang nagkukunwaring talunan na nakayuko at takot. Ang kanyang postura ay tuwid, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. At ang kanyang boses ay tila isang patalim na handang humati sa lahat ng kasinungalingan sa loob ng silid na yon. Ang pagtulo ng tinta sa ibabaw ng mesa ay naging hudyat na hindi magtatagumpay ang plano ng mga demonyo sa araw na ito. Ang pagtulo ng tinta sa ibabaw ng mesa ay tila naging isang itim na marka na nagpabago sa timpla ng buong silid. Nabitawan ni Dolores ang ballpen, ang kanyang mga nanginginig na kamay ay automatikong napahawak sa kanyang dibdib. Sumabog ang katahimikan nang magkakasabay na tumayo sina Donato at Carmela. Ang kanilang mga mukha ay parehong namumula sa matinding galit at pagkagulat. Ano bang ginagawa mo rito, ha?
Matinis na bulyaw ni Carmela. Halos lumuwa ang mga mata habang dinuduro si Serafina. Katulong ka lang dito. Wala kang karapatang sumingit sa usapan ng mga nakatatanda. Sumulong si Donato. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom, handang manakit. Lumabas ka rito, Serafina. Huwag mo kaming subukan. Medical waiver ito para sa nanay mo. Kung ayaw mong mapahamak kayong dalawa, bumalik ka sa kusina at maghugas ng plato. Hindi natinag si Serafina. Lumapit siya sa mesa at tinitigan ng diretso sa mata ang kanyang tiyuhin. Hindi niya ipinagkatiwala sa pag-iyak ang kanyang boses. Masama ang pakiramdam ni nanay. Malamig at formal niyang sagot. Namumutla siya at nahihirapang huminga. Hindi siya makakapirma ng kahit anong dokumento sa ganyang kalagayan. Kung ipipilit ninyo, ako mismo ang tatawag ng ambulansya at ng pulisya ngayon din upang imbestigahan kung bakit pinipilit ninyong papirmahin ang isang may sakit. Ang pagbanggit sa pulisya ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na galit ni Donato. Alam niyang kapag nagkaroon ng imbestigasyon, mabubulgar ang peking titulo at ang mga pondo niyang kinuha mula kay Serafina. Napalunok siya at umatras ng kalahating hakbang. Sige, pigil inis na sambit ni Donato. Ipagpaliban natin ang pagpirma. Dalhin mo na yan sa bodega bago ko pa makalimutan na pamangkin kita. Dali-daling inalalaya ni Serafina ang kanyang ina pabalik sa bodega. Ngunit alam niyang pansamantala lamang ang pagkakaantala na ito. Hahanap at hahanap ng paraan sina Donato upang maituloy ang bentahan bago dumating ang araw ng pista. Kinagabihan, habang tahimik na nagpapahinga si Dolores, palihim na nagtungo si Serafina sa gilid ng garahe kung saan madalas tumambay si Joaquin upang manigarilyo. Lumapit siya sa binata na kasalukuyang nakayuko. Hawak pa rin ang namumulang pisngi mula sa sampal ng kanyang ama kanina. Joaquin, malamig na panimula ni Serafina. Umangat ang tingin ng binata, bakas ang takot at kahihihiyan sa kanyang mga mata. Wala akong kinalaman doon, Serafina. Wala akong magagawa. Tatay ko siya. Mahinang depensa ni Joaquin. Hindi ka man direktang gumagawa ng masama. Ang pananahimik mo ay pabor sa kanila. Mariing sagot ni Serafina. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang banig ng pekeng gamot at inilapag ito sa ibabaw ng isang lumang gulong sa harapan ni Joaquin. Tingnan mo yan. Yan ang gamot na ipinapainom ng mga magulang mo sa nanay ko araw-araw, Peke. Expired. Papatay ng magulang mo ang nanay ko, Joaquin. Konsensya mo ba yan? Nanlaki ang mga mata ni Joaquin nang makita ang gamot. Alam niyang mukhang pera ang kanyang mga magulang. Alam niyang nagnanakaw sila mula sa padala ni Serafina. Ngunit hindi niya inaasahan na kaya nilang pumatay ng dahan-dahan. Ang huling sinulid ng kanyang paggalang sa kanyang ama ay tuluyan ng napatid. Isang panloob na tunggalian ang naganap sa isipan ng binata. Ang pagpili sa pagitan ng bulag na paggalang sa kadugo at ang pagtindig para sa tama at makatarungan. Tahimik na umiyak si Joaquin. Ang mga luhang tumulo mula sa kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagsisisi ng isang anak sa mabibigat na kasalanan ng kanyang mga magulang. Dahan-dahan niyang ipinasok ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang pantalon. Inilabas niya ang isang maliit na susi. Iyan ang susi ng vault sa opisina ni Papa. Nanginginig na paliwanag ni Joaquin. Nandoon ang lahat. Ang orihinal na titulo at ang mga bank books na ginamit niya para ilipat ang pera mo. Kunin mo na bago pa huli ang lahat. Inabot ni Serafina ang susi. Naramdaman ang bigat ng desisyong ginawa ni Joaquin. Salamat, bulong niya. Ito ang tanging paraan para matigil na ang kabaluwang ito. Kinabukasan ng madaling araw, bago pa man sumikat ang araw, palihim na pumasok si Serafina sa opisina ni Donato. Ginamit niya ang susi upang buksan ang maliit na vault na nakatago sa ilalim ng desk. Madilim ang paligid at tanging ang manipis na liwanag ng buwan ang kanyang nagsisilbing gabay. Pagkabukas ng vault,
Agad niyang kinuha ang mga bank books at isang lumang titulo ng lupa. Ngunit nang iangat niya ang titulo, may napansin siyang isang maliit na tala. Sa likuran nito, isang pangalan na hindi inaasahan ni Serafina. Pangalan ng isang taong matagal na nilang kilala. Bago pa man niya mabasa ng buo ang nakasulat, biglang nagliwanag ang buong kwarto. Ang tunog ng pag-click ng switch ng ilaw ay tila pumutol sa kanyang hininga. May nakatayo sa pintuan, nakatingin ng diretso sa kanya habang hawak ang mga ninakaw na dokumento. Ang biglaang pagliwanag ng buong kwarto ay tila isang malakas na sampal na nagpatigil sa tibok ng puso ni Serafina. Nanigas ang kanyang mga daliri sa hawak ng mga dokumento. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin, inihahanda ang sarili sa anumang pagsabog na magaganap. Ngunit sa halip na ang galit na mukha ni Donato, ang bumungad sa kanya ay ang pagod at nag-aalalang mukha ni Aling Nena. "Hija, bilisan mo na." Mahinang bulong ng matanda habang nakahawak pa sa switch ng ilaw. Nakita kong lumabas si Donato para umihi sa bakuran. "Ako na ang bahalang magbantay sa pasilyo. Kunin mo na ang lahat ng kailangan mo at umalis ka na riyan." Isang malalim na hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Serafina. Hindi siya nagsayang ng oras. Mabilis niyang isinilid sa loob ng kanyang jacket ang mga bank books at ang orihinal na titulo ng lupa. Muli niyang kinandado ang vault at mabilis na lumabas ng silid sa tulong ni Aling Nena. Sa ilalim ng madilim na kalangitan, tinahak ni Serafina ang pamilyar na daan patungo sa opisina ni Marco. Dala ang mga ebidensyang magpapabagsak sa mga taong nagtangka sa buhay ng kanyang ina. Nadatnan niya si Marco na naghihintay sa kanya. May hawak na mainit na kape at tila hindi rin nakatulog. Nang ilapag ni Serafina ang mga dokumento sa mesa, agad itong sinuri ng abogado. Habang binubuklat ni Marco ang mga bank books, unti-unting nanginig ang mga kamay ni Serafina. Nakita niya ang mga petsa ng withdrawal. Mga araw na siya ay puyat, gutom, at pagod na pagod sa Roma, habang nililimas naman ni Donato ang kanyang pinaghirapan. Halos kalahating milyong piso ang nawala sa loob lamang ng isang taon. Napakawalang hiya nila. Bulalas ni Serafina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding poot. Ang perang ito ay dapat para sa operasyon at gamot ni nanay. Ninakawan nila kami, Marco. Ninakawan nila ang buhay ng nanay ko. Dahan-dahang lumapit si Marco kay Serafina. Nakita niya ang matinding pagod at tensyong nakaguhit sa mukha ng dalaga. Inabot niya ang kanyang kamay at marahang hinilot ang sentidong bahagi ng ulo ni Serafina. Isang simpleng gawain, ngunit nagpaparamdam ng matinding pag-aalaga. Huminga ka ng malalim, Serafina. Nandito na ang lahat ng kailangan natin. Hindi na nila maitatangi ang mga pirma na ito sa oras na iharap natin ito sa korte. Ang banayad na haplos ni Marco at ang amoy ng mainit na kape ay nagbigay ng pansamantalang kapayapaan sa naguguluhang isipan ni Serafina. Sa mga sandaling iyon, hindi niya maramdaman ang lamig ng labas, kundi ang init ng proteksyon ng lalaking matagal nang naghihintay sa kanya. "May isa pa akong sasabihin sa'yo," pagpapatuloy ni Marco habang tinitingnan ang listahan ng mga bibili ng lupa. "Ang ahenteng kausap ni Donato ay tauhan ko. Nakipag-ugnayan na ako sa kanya. Hinahayaan nating isipin ni Donato na tuloy ang bentahan para lalo siyang maging kampante. Gagamitin natin ang mismong araw ng pista para ilantad ang lahat ng baho nila sa harap ng buong bayan." Tumango si Serafina. Ang kanyang determinasyon ay mas tumibay. "Gusto kong makita ng lahat kung anong klaseng tao sila. Gusto kong maramdaman nila ang kahihiyang ibinigay nila sa nanay ko." Matapos ang kanilang masinsinang pagpaplano, nagpasya si Serafina na bumalik na sa kanilang bahay upang hindi mahalata ang kanyang pagkawala. Ngunit habang naglalakad siya pabalik sa madilim na kalsada, biglang tumunog ang kanyang telepono sa loob ng bulsa. Isang tawag mula kay Carmela. Pagpindot niya sa screen, ang bumungad sa kanya ay ang matinis at malamig na boses ng kanyang tiyahin, boses na tila may dalang masamang balita.
Serafina, nasaan ka na namang bata ka? Bumalik ka rito ngayon din. May nangyayari sa nanay mo at siguradong hindi mo magugustuhan ang makikita mo kung hindi ka magmamadali. Ang bawat salita ni Carmela ay tila yelo na tumusok sa puso ni Serafina. Hindi na niya naintay ang iba pang sasabihin ng tiyahin at mabilis siyang tumakbo patungo sa kanilang bahay. Ang kanyang hininga ay kinakapos sa matinding kaba at takot para sa kaligtasan ni Dolores. Gawin mo ang sinasabi ko kung ayaw mong mabulok ang anak mo sa kulungan. Ang boses ni Carmela ay tila tunog ng nababasag na salamin sa loob ng tahimik na kusina. Nang makapasok si Serafina, ang kanyang hininga ay kinakapos pa mula sa pagtakbo. Ngunit ang kanyang mga mata ay agad na tumama sa isang tagpong hindi niya inaasahan. Ang kanyang inang si Dolores ay hindi nakahiga sa sahig o dumaraing sa sakit. Sa halip, ito ay nakaupo sa isang silya habang pilit na pinapasuotan ni Carmela ng isang magarang bestida na puno ng palamuti. Ang kaibahan ng marangyang tela sa maputla at nanginginig na balat ni Dolores ay tila isang malupit na biro. Pinagmamasdan ni Serafina ang kanyang ina na tinatrato na parang isang manika, isang gamit na inihahanda para sa isang palabas. At sa bawat haplos ng kamay ni Carmela sa buhok ng kanyang ina, naramdaman ni Serafina ang unti-unting pagkadurog ng kanyang huling pasensya. Saan ka ba nanggaling na bata ka? Bulyaw ni Carmela nang mapansin ang pagdating ni Serafina. Tingnan mo ang nanay mo. Ginagawa ko siyang presentable para sa malaking okasyon bukas. Bukas, pagkatapos ng pirmahan, aalis na kayo sa bahay na ito. Ako na ang bagong may-ari, kaya dapat lang na umalis kayo nang maayos ang itsura para hindi ako mapahiya sa mga bisita. Tahimik na tumango lamang si Serafina. Pinilit niyang magmukhang talunan. Ang kanyang mga bahagi ng katawan ay nanlalambot habang nakayuko sa harap ng kanyang tiyahin. Pasensya na po, tita. Mahina niyang sagot. Naglakad-lakad lang po ako para magpahangin. Sige po. Gagawin ko na ang lahat ng utos nyo. Ang pagpapanggap na ito ay tila isang mabigat na baluti na kanyang isinusuot upang rungulan ang anumang hinala ni Donato at Carmela. Lumipas ang mga oras at ang buong paligid ng bahay ay napuno ng ingay ng paghahanda. Dumating ang mga arkiladong mesa, mga malalaking tolda at ang tunog ng mga martilyo na nagkakabit ng mga dekorasyon para sa pista bukas. Si Donato ay abala sa pag-uutos sa mga tauhan. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng labis na kumpiyansa. Ginamit niya ang perang nakuha niya bilang down payment mula sa ahente upang magpakitang gilahas sa buong barangay. Hindi alam na ang bawat sentimong inilalabas niya ay isa ng pako sa kanyang sariling kabaong. Nang sumapit ang huling gabi, bago ang malaking kaganapan, bumalik si Serafina sa madilim na bodega. Kinuha niya ang isang lumang suklay mula sa kanyang bag at dahan-dahang inayos ang buhok ni Dolores. Sa bawat hagod ng suklay, tila ba idinadalangin ni Serafina ang lahat ng lakas na kakailanganin nila para sa susunod na araw. Huwag kang matatakot, Nay, bulong niya sa tenga ng ina habang ang liwanag ng buwan ay sumisilip sa siwang ng bubong. Bukas ay matatapos na ang lahat ng dilim na ito. Bukas, tayo na ang tatawa. Ang golden moment na ito, ang tahimik na pag-aayos ni Serafina sa buhok ng kanyang ina, ay nagpapakita ng isang dalisay na ugnayan na hindi kayang sirain ng anumang yaman o kasakiman. Ito ang sandaling naramdaman ni Dolores na sa likod ng pagiging OFW at pagtitiis ng kanyang anak sa ibang bansa. Ang pagmamahal nito ay nananatiling buo at matibay. Pagsikat ng araw sa umaga ng pista, ang buong bahay ay amoy pagkain at puno ng kagalakan. Isinuot ni Donato ang kanyang pinakamahal na barong Tagalog. Ang tela ay kumikinang sa ilalim ng nakakasilaw na sikat ng araw. Tumingin siya sa salamin at inayos ang kanyang buhok. Ang kanyang ngiti ay puno ng tagumpay at kayabangan.
Handa na siyang angkinin ang lahat ng ari-arian ni Dolores at paalisin ang mag-ina nang walang kahit na ano. Ngunit sa labas, habang tinititigan ni Serafina ang papasikat na araw, ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng takot. Handa na rin siya. Ang bawat ebidensya, ang bawat luha, at ang bawat pang-aapi ay nakatatak sa kanyang isipan. Handang ilabas sa oras na magsimula na ang tunog ng kampana ng simbahan para sa kapistahan. Ang nakakasilaw na sikat ng araw ay tila isang hudyat ng isang pagbabagong walang sino man sa pamilya Donato ang nakahandang harapin. Ang nakakasilaw na sikat ng araw sa umaga ng pista ay tumatama sa mga pekeng alahas na nakasabit sa leeg ni Carmela, na tila ba bawat kislap nito ay nagpapaalala sa lahat ng mga kasinungalingang kanyang itinatago. Ang amoy ng inihaw na litson at ang ingay ng halakhakan ng mga bisita ay pumupuno sa hangin ng ancestral house, na ngayoy tila naging entablado ng isang malaking panloloko. Nakatayo si Donato sa gitna ng sala, may hawak na baso ng alak at masiglang nakikipagkamay sa mga opisyales ng barangay na kanyang inimbita upang saksihan ang kanyang kunwaring tagumpay. Sadyang mapagbigay ang tadhana sa mga taong marunong magmalasakit sa pamilya. Malakas na pahayag ni Carmela habang nakasandal sa balikat ng kanyang asawa. Ang kanyang boses ay sapat na lakas upang marinig ng lahat. Kahit gaano kahirap ang buhay, hindi namin kayang talikuran ang kapatid ni Donato. Kita niyo naman, kahit hirap na hirap kami sa negosyo, tinutulungan pa rin namin si Dolores at ang anak niyang walang swerte sa ibang bansa. Sa sulok ng bakuran, bit-bit ang isang tray ng mga baso, ay tahimik na naglalakad si Serafina. Nakasuot siya ng isang lumang kamiseta at maong na pantalon. Ang kanyang hitsura ay tila isang ordinaryong katulong na walang boses sa gitna ng selebrasyon. Naririnig niya ang bawat mapanirang salita ni Carmela, bawat mapanghusgang tingin ng mga kapitbahay, ngunit nanatiling tikom ang kanyang bibig. Inalalayan niya ang kanyang inang si Dolores na ngayoy nakaupo sa isang silya, mukhang mahina at tila nawawala sa sarili sa gitna ng magarbong kasuotang ipinuwersa sa kanya. May ilang mga kapitbahay na napapatingin kay Serafina nang may halong awa. Nakikita nila ang panginginig ng mga kamay ni Dolores at ang pagod na nakaguhit sa mukha ng dalaga. Alam nila sa kanilang mga puso na may mali sa kwentong ipinagmamalaki ng mag-asawang Donato, ngunit ang takot na mawalan ng pabor sa makapangyarihang pamilya ang nagpapatigil sa kanilang mga dila. Ang katahimikan ng komunidad ay naging kasabwat sa pang-aabusong nagaganap sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw. Eksaktong 10:00 ng umaga, huminto ang isang itim na sasakyan sa tapat ng gate. Bumaba rito ang buyer, ang ahenteng ipinakilala ni Marco na kunwari ay kukuha sa lupa. Naglakad ito papasok dala ang isang itim na briefcase. Ang bawat hakbang nito ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng kapayapaan ni Donato. Mabilis silang naglatag ng mga papeles sa gitna ng mahabang hapagkainan, sa gitna mismo ng mga pagkain at sa harap ng lahat ng mga panauhin bilang mga saksi. Heto na ang mga papeles, Donato. Malamig na pahayag ng ahente habang inilalabas ang deed of sale. Kailangan na lamang natin ang pirma ng tunay na may-ari upang formal na mailipat ang titulo at maibigay ang huling bahagi ng bayad. Naningning ang mga mata ni Donato sa kasakiman. Inabot niya ang bolpen at matalim na tiningnan si Dolores. Ang kanyang panlalamig na ngiti ay tila isang banta na tanging ang mag-ina lamang ang nakakaalam ng kahulugan. Sige na ate, pirmahan mo na ito nang matapos na ang lahat. Para na rin ito sa inyo ng anak mong walang kwenta. Pagkatapos nito, bibigyan ko kayo ng kaunting halaga para makapagsimula kayo sa malayo. Itinutok na ni Dolores ang dulo ng ballpen sa ibabaw ng papel. Ang kanyang nanginginig na hininga ay naririnig sa gitna ng biglang tumahimik na paligid. Inaasahan ng lahat na ang pagdampi ng tinta ay magiging katapusan ng lahat ng pangarap ni Serafina.
Ngunit bago pa man makagawa ng kahit isang marka ang tinta, naramdaman ni Donato ang isang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang braso. Pinigilan ni Serafina ang kamay ng kanyang ina at dahan-dahang inangat ang kanyang ulo. Tiningnan niya ng diretso sa mata si Donato. Ang kanyang titig ay tila isang bagyong handang humampas sa lahat ng mga kasinungalingang itinayo ng kanyang tiyuhin. Wala na ang takot. Wala na ang pagiging alipin. Ang panlalamig ng ngiti ni Donato ay unti-unting napalitan ng pagkalito. Bago naging isang liyab ng galit nang maramdaman niya ang mahigpit na pagkakahawak ni Serafina sa kamay ni Dolores. Ang ballpen na halos 1 milimetro na lamang ang layo mula sa papel ay nanginginig sa pagitan ng kanilang mga daliri. Ang katahimikan sa sala ay tila isang banting na malapit ng maputol habang ang lahat ng mga bisita ay napatigil sa kanilang pagkain at pag-uusap. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa 3 taong nasa gitna ng entablado. Hindi mangyayari ang bentahang ito, Nay. Bitawan mo ang ballpen. Ang tinig ni Serafina ay hindi na ang mahinang bulong ng isang katulong, kundi isang malakas at matatag na utos na umalingaw sa bawat sulok ng bahay. Dahan-dahan niyang kinuha ang panulat mula sa nanginginig na kamay ng kanyang ina at inilapag ito ng tahimik sa mesa. Isang nakakabinging halakhak ang kumawala sa mga labi ni Carmela, isang tawang puno ng pangungutya at kawalan ng respeto. At sino ka sa akala mo para pigilan ang usapang ito? Bulyaw ni Carmela habang dinuduro ang pamangkin sa harap ng mga opisyales. Isang talunang OFW na umuwing walang pera at nakikitira na nga lang dito? Wala kang karapatang magdikta sa amin. Donato, ituloy mo ang pirmahan. Huwag mong pansinin ang ambisyosang yan. Akmang susunggaban ni Donato ang mga papeles nang biglang bumukas ang malaking pinto ng ancestral house. Pumasok ang sikat ng araw at kasabay nito ang pagpasok ng isang lalaking may maayos na tindig at formal na kasuotan. Kasunod ang 2 opisyal ng pulisya at mga kinatawan mula sa isang kilalang bangko sa bayan. Ang mga bulong-bulungan ng mga bisita ay tila isang alon na dumaan sa buong silid nang makilala nila ang lalaking nangunguna. Ito ay si Attorney Marco. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila tunog ng katarungang dumarating. Lumakad siya ng diretso patungo sa gitna ng sala. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang bakas ng alinlangan. Tumayo siya sa tabi ni Serafina. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader na nagpoprotekta sa dalaga mula sa mga mapanirang tingin ni na Carmela. Sa harap ng maraming saksi, dahan-dahang hinubad ni Serafina ang kanyang lumang at maruming jacket. Inilantad niya ang isang maayos at formal na blusa sa ilalim. Ang kanyang postura ay tuwid at ang kanyang tingin ay matalim. Hindi na siya ang kawawang OFW na nakayuko sa hirap. Siya na ngayon ang paboreal na naglaladlad ng kanyang mga pakpak, handang bawiin ang lahat ng kanyang dangal. Ipinapakilala ko ang aking sarili bilang legal na kinatawan ni Ginang Dolores at ng kanyang anak na si Serafina. Ang boses ni Marco ay kalmado, ngunit puno ng awtoridad. Nais kong ipaalam sa lahat, lalo na sa mga kinatawan ng barangay, na ang bentahang ito ay illegal. Ang buyer na kausap ninyo ay bahagi ng aking law firm at narito kami upang kumpirmahin na peke ang titulo na hawak ni Ginoong Donato. Ang tunay at orihinal na titulo ay nasa pangangalaga na namin. Tila binuhusan ng nagyayelong tubig si Carmela. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang kanyang mga kamay ay automatikong napahawak sa kanyang mga pekeng alahas na tila ba sinusubukan niyang itago ang kanyang kahihiyan. Napansin ng mga bisita ang biglang pagliit ng kanyang pagkatao. Ang kayabangang kanina ay umaapaw ay biglang naglaho na parang bula. Ang mga kapitbahay na kanina ay nakikinig sa kanyang mga paninira ay ngayoy bumubulong na tungkol sa kanyang pagkapahiya. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Hindi sapat kay Serafina ang mabawi lamang ang lupa. Tiningnan niya si Donato
na ngayoy hindi na makatingin ng diretso sa kanya. Ang bawat butil ng pawis sa noo nito ay patunay ng nabubulok nitong konsensya. Inakala niyo ba na sapat na ang lupa upang mabayaran ang lahat ng ginawa niyo? Malamig na tanong ni Serafina. Kinuha niya mula sa ilalim ng kanyang blusa ang isang makapal na brown envelope. Ang tunog ng pagbagsak nito sa ibabaw ng mesa, sa gitna ng mga mamahaling pagkain ng pista, ay tila isang pasabog na nagpagulantang sa lahat. Hindi lang lupa ang ninakaw niyo sa amin, Donato. Hindi lang pera ang kinuha niyo. Ninakaw niyo rin ang kalusugan at buhay ng nanay ko. At narito ang lahat ng ebidensya. Ang pagbagsak ng makapal na envelope sa mesa ay naging hudyat ng pagbubukas ng isang katotohanang hindi na kayang takpan ng anumang pista o selebrasyon. Ang malakas na tunog ng pagbagsak ng makapal na sobre sa ibabaw ng hapagkainan ay tila isang kulog na nagpatahimik sa buong kapistahan. Ang mga pinggan ng litson at sari-saring kakanin ay nayanig. Sumasalamin sa unti-unting pagyanig ng mundo ni Donato at Carmela. Dahan-dahang binuksan ni Serafina ang sobre, ang kanyang bawat galaw ay puno ng puot, ngunit may kasamang katiyakan. Inilabas niya ang mga bank statements at isa-isang ipinakita sa mga opisyalis ng barangay at sa mga bisitang nakapaligid. Tingnan ninyong mabuti ang mga papel na ito. Ang boses ni Serafina ay tila isang malamig na hangin na tumatagos sa buto. Ito ang mga dokumento ng bangko na nagpapatunay na sa loob ng isang taon, nilimas ni Donato at Carmela ang halos kalahating milyong piso mula sa aking account. Ang perang ito ay bunga ng bawat patak ng aking pawis sa Roma. Perang inilaan ko para sa pagpapagamot ng aking ina. Pinemeke nila ang aking pirma upang ipambayad sa mga utang ng kanilang naluluging hardware. Isang malakas na bulong-bulungan ang bumalot sa buong sala. Ang mga kapitbahay na kanina ay humahanga sa kayabangan ni Donato ay ngayoy nagsimulang tumingin ng may pandidiri at suklam. Ang hiya na pilit na itinago ng mag-asawa sa likod ng mga mamahaling dekorasyon ay biglang sumabog. Inilalantad ang kanilang tunay na anyo bilang mga magnanakaw sa sariling kadugo. Ngunit hindi pa doon tumigil si Serafina. Kinuha niya ang mga banig ng tableta at ang resulta ng pagsusuri mula sa kanyang bulsa. At heto ang pinakamasakit sa lahat. Panginginig ang boses ni Serafina habang itinaas ang mga gamot. Habang kinukuha nila ang pera ko, nilalason naman nila ang nanay ko. Ang mga gamot na ipinapainom nila kay Dolores ay mga peke at expired. Hinayaan nilang unti-unting mabulok ang katawan ng aking ina para lamang mapanatili ang kanilang marangyang buhay. Ito ba ang tinatawag ninyong utang na loob? Ang mga salitang tangkang pagpatay ay tila naging isang malakas na sigaw na nagpatahimik sa lahat. Ang mukha ni Donato ay naging kasing putla ng abo, habang si Carmela ay hindi na nakayanan ang matinding kahihiyan. Sa sobrang desperasyon, biglang sumugod si Carmela patungo kay Serafina. Ang kanyang mga kuko ay nakahanda upang saktan ang pamangkin. Sinungaling ka! Walang kwenta kang bata! Ang matinis na tili ni Carmela ay naputol ng mabilis na humarang si Marco. Sa isang matatag at mabilis na galaw, nahawakan ni Marco ang braso ni Carmela. Pinipigilan ito ng may diin, ngunit nananatiling magalang. Huwag niyo siyang hahawakan, Ginang. Ang bawat kilos niyo ay lalong nagpapatunay ng inyong kasalanan. Ang malamig na babala ni Marco ay nagparamdam kay Serafina ng isang matinding seguridad. Sa likod ng balikat ni Marco, naramdaman ni Serafina na sa wakas, mayroon na siyang katuwang na handang humarang sa anumang sakit. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang naging hudyat ng pagbagsak ng lahat ng kasinungalingan. Si Aling Nena, ang kapitbahay na matagal nang nanahimik dahil sa takot, ay humakbang pasulong sa gitna ng sala. Totoo ang sinasabi ni Serafina. Sigaw ni Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagsisisi.
Nakita ko kung paano nila ikinulong si Dolores sa bodega. Nakita ko kung paano siya pilit na pinapakain ng kaning lamig habang nagpapakasasa sila rito sa loob. Ako ang saksi sa bawat gabi na umiiyak ang matanda sa dilim. Ang pahayag ni Aling Nena ay tila naging mitya ng isang malaking pagsabog ng damdamin ng komunidad. Ang mga kapitbahay na dati ay tinitingala ang mag-asawa ay ngayon nagsimulang sumigaw ng pandidiri. Ang bawat tao sa loob ng bahay ay tila naging hurado na humahatol sa kasakiman ni Donato. Sa gitna ng kahihiyan, isang bagong tunog ang narinig mula sa labas ng gate. Ang tunog ng mga mabibigat na sasakyan at ang malakas na boses ng isang lalaki na may dalang megaphone. Ginoong Donato, narito kami kasama ang sheriff at ang mga supplier ng hardware. Mayroon kaming utos mula sa korte na kumpiskahin ang lahat ng inyong ari-arian dahil sa hindi nyo pagbabayad ng utang. Ang tunog ng mga posas na inihanda ng mga pulis at ang pagpasok ng sheriff sa bakuran ay naging huling kabanata ng kayabangan ni Donato. Ang pista na kanyang inihanda upang ipagmalaki ang kanyang yaman ay naging mismong lugar ng kanyang pagkabilanggo. Ang tunog ng bakal na naglalapat sa mga pulso ni Donato at Carmela ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa buong bakuran. Ang mga pulis ay lumapit ng may katiyakan, formal na binasa ang kanilang mga karapatan, habang ang mga bisita ay dahan-dahang umaatras, nag-iiwan ng isang malawak na espasyo sa gitna para sa kahihiyan ng mag-asawa. Ang bawat hakbang ng mga awtoridad ay tila tunog ng pagguho ng kastilyong gawa sa buhangin na matagal na nilang iningatan. Hindi maaari ito. Nagkakamali kayo. Ang matinis na tili ni Carmela ay nangingibabaw sa ingay ng paligid. Sinubukan niyang kumawala sa pagkakahawak ng pulis. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng pawis at ang kanyang mga pekeng alahas ay tila nawalan na ng kislap sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Serafina, sabihin mo sa kanila na nagbibiro ka lang. Donato, gawin mo ang paraan. Hindi tayo pwedeng makulong. Ngunit si Donato ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga balikat ay bagsak at ang kanyang paningin ay nakabaon sa semento. Wala na ang kayabangang ipinakita niya kanina sa harap ng kanyang mga bisita. Ang bawat butil ng pawis na tumutulo sa kanyang mukha ay sumasalamin sa bigat ng kanyang mga pagkakasala. Ang pananahimik niya ay naging kumpirmasyon ng kanyang pagkatalo. Sa gitna ng kaguluhan, biglang bumaling si Carmela kay Dolores. Lumuhod siya sa harap ng matanda. Pilit na inaabot ang laylayan ng bestida nito habang umiiyak ng walang tigil. Ate, patawarin mo kami. Isipin mo ang pamilya natin. Isipin mo ang utang na loob mo sa amin noong kinupkop namin kayo. Itigil mo na ito. Pakiusap, ate. Tumingin si Dolores sa kanyang manugang. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagtataglay ng takot, kundi ng isang malalim na awa at kapayapaan. Hinawakan niya ang kamay ni Serafina na nasa kanyang tabi bago siya nagsalita ng mahinahon. Carmela, ang utang na loob ay ibinibigay sa mga taong nagpakita ng tunay na kabutihan. Hindi ito isang lisensya upang mangalipin at pumatay. Nang dahan-dahan, ang tunay na utang na loob ay ang pagpapahalaga sa buhay, hindi ang paglalagay ng presyo rito. Hayaan na nating ang batas ang magtuwid sa inyong mga puso. Ang sagot ni Dolores ay tila isang huling hantungan para sa pag-asa ni Carmela. Habang inilalabas ang mag-asawa patungo sa nakaparadang sasakyan ng pulis, ang mga kapitbahay na dati ay tinitingala sila ay nagsimulang magbato ng mga matatalim na salita at pandidiri. Nakayuko ang mag-asawa sa matinding kahihiyan. Ang kanilang mga mukha ay hindi na maipinta habang nararamdaman ang bigat ng karma na pumatay sa kanilang dangal sa harap ng buong bayan. Kasabay nito, nagsimula na ang mga sheriff at mga kinatawan ng supplier sa paglalabas ng mga kagamitan mula sa loob ng bahay. Ang mga mamahaling silya, ang malaking telebisyon, at maging ang mga gamit sa hardware
ay isa-isang kinuha bilang kabayaran sa mga utang ni Donato. Ang ancestral house na dati ay puno ng pekeng luho ay unti-unting naging bakante. Inilalantad ang katotohanang walang natira sa kanila, kundi ang mga pader na saksi sa kanilang kasamaan. Lumapit si Joaquin kay Serafina. Namumula ang kanyang mga mata sa kaiiyak at ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa kahihiyan. Serafina, patawarin mo ako. Naging duwag ako. Mahinang sambit ng binata. Hindi ko alam kung paano pa ako makatingin sa inyo ni Tita Dolores. Aalis na ako. Magtatrabaho ako sa malayo para makapagsimulang muli at kahit paano ay makabawi sa inyo. Tiningnan siya ni Serafina nang may halong pag-unawa. Pinapatawad na kita, Joaquin, dahil ikaw ang naging mitya upang malaman ko ang katotohanan. Ngunit kailangan mo talagang tumayo sa sarili mong mga paa. Matuto kang mamuhay ng marangal, malayo sa anino ng iyong mga magulang. Tumango ang binata at dahan-dahang lumakad palayo. Bit-bit ang isang maliit na bag at ang bigat ng pagsisisi sa kanyang dibdib. Nang tuluyan ng lisanin ng mga sasakyan ng pulis at mga truck ng creditor ang bakuran, nabalot ng isang kakaibang katahimikan ang ancestral house. Nakatayo si Serafina sa gitna ng bakuran, pinagmamasdan ang lumang bodega kung saan halos mamatay ang kanyang ina sa lungkot at dusa. May kinuha siyang isang malaking maso mula sa mga naiwang gamit ng mga manggagawa. Ang bigat ng maso sa kanyang mga kamay ay tila sumisimbolo sa lahat ng sakit na kanyang tiniis. Tumingin siya kay Marco na nakatayo sa kanyang likuran. Binigyan siya nito ng isang tumatagong tanso at isang tango ng pagsuporta. Itinaas ni Serafina ang maso, handang simulan ang paggiba sa nakaraan upang bigyang daan ang isang bukas na wala ng kadiliman. Ang unang paghampas ng maso sa pader ng bodega ay tila ang unang paghinga ng maluwag ni Serafina sa loob ng mahabang panahon. Sa bawat pagtama ng bakal sa nabubulok na kahoy, nadarama niya ang unti-unting pagguho ng lahat ng pait, hirap at takot na bumalot sa kanilang buhay. Ang tunog ng nababasag na kahoy at ang pagbagsak ng mga piraso ng yero sa lupa ay nagsilbing musika ng kanilang kalayaan. Lumapit si Marco at dahan-dahang hinawakan ang hawakan ng maso. Tinutulungan si Serafina sa bawat ayos ng paghampas. Hindi sila nag-uusap, ngunit ang pagtutulungan ng kanilang mga bisig ay sapat na upang maiparating ang mensahe ng suporta at pagmamahal. Habang unti-unting nagigiba ang pader, ang sikat ng araw ay nagsimulang pumasok sa loob ng dating madilim at mabahong espasyo. Ang bawat sulok na dati ay puno ng luha ni Dolores ay ngayoy binabalot na ng mainit at maliwanag na liwanag ng hapon. Lumipas ang ilang linggo at ang ancestral house ay unti-unting nabuhay muli. Wala na ang mga magarbo at pekeng dekorasyon ni Carmela. Pinalitan ito ng mga simpleng halaman, malilinis na kurtina at ang amoy ng bagong pinturang pader. Si Dolores ay nakabalik na sa kanyang paboritong kwarto, ang silid na mahangin at laging sinisikatan ng araw. Nakaupo ang matanda sa kanyang malambot na kama. Ang kanyang mga pisngi ay nagsisimula nang bumalik ang kulay habang pinagmamasdan si Serafina na abala sa pag-aayos ng kanilang mga gamit. Isang hapon, habang ang langit ay unti-unting nagiging kulay, kahel at lila, nagpunta sina Serafina at Marco sa dalampasigan malapit sa kanilang bayan. Naglalakad sila ng dahan-dahan sa ibabaw ng pino at mainit na buhangin. Hinahayaan ang bawat dampi ng tubig sa kanilang mga paa na magdala ng kapayapaan. Ang ingay ng mga alon ay tila isang banayad na kanta na nagpapatulog sa mga sugat ng nakaraan. Ano nang plano mo ngayon, Serafina? Mahinang tanong ni Marco habang nakatingin sa malayo. Hindi na ako babalik sa Italia, Marco. Sagot ni Serafina nang may katiyakan sa boses. Gagamitin ko ang natira kong ipon para magtayo ng maliit na sari-sari store at tindahan ng mga lutong bahay rito. Gusto kong makasama si nanay
Sa bawat araw na natitira sa kanya, gusto kong mabuhay ng tahimik at marangal sa sarili nating bayan. Napatigil sa paglalakad si Marco. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Serafina. Ang kanyang paghawak ay nanginginig, ngunit puno ng pagpapahalaga. Sana ay hayaan mong maging bahagi ako ng bagong simula na yan. Bulong ng abogado, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapatan. Hindi mo na kailangang pasanin ang mundo ng mag-isa. Serafina, nandito ako para sa'yo hanggat kailangan mo ako. Ang banayad na hangin ng dagat ay humahaplos sa kanilang mga mukha habang magkatitigan ang dalawa. Isang matamis at tahimik na sandali ang namayani sa pagitan nila, isang ugnayang hindi nangangailangan ng maraming salita o marahas na kilos. Sapat na ang init ng kanilang mga palad na magkahawak at ang pangako ng katapatan sa kanilang mga mata. Ang pagmamahal ni Marco ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahilom sa mga peklat na iniwan ng Roma at ng kanyang sariling pamilya. Ang golden moment na yon, nang idampi ni Serafina ang kanyang ulo sa matibay na balikat ni Marco habang pinapanood ang paglubog ng araw, ay sumisimbolo sa kanyang ganap na paglaya. Naramdaman niya sa wakas na siya ay ligtas na. Wala nang malamig na sahig ng banyo, wala nang pang-aalipusta at wala nang takot. Habang naglalakad sila pabalik, ang amoy ng kape at puto mula sa mga kalapit na tindahan ay nagsimulang humalo sa hangin. Nagpapaalala ng isang maaliwalas na umaga na naghihintay sa kanila bukas. Ngunit bago pa man sila makarating sa bahay, sinalubong sila ni Aling Nena na may hawak na isang sobre. "Hija, may dumating na liham para sa'yo," sabi ng matanda. Galing daw sa kulungan mula sa iyong tiyo Donato. Tiningnan ni Serafina ang sobre. Alam niyang ito ay isang bahagi pa rin ng nakaraan na kailangan niyang harapin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot. Ang bawat hakbang niya ay puno na ng liwanag. Ang amoy ng bagong timplang kape at ang usok mula sa mainit na puto ay humahalo sa sariwang hangin ng isang maaliwalas na umaga. Nakaupo si Dolores sa veranda. Ang kanyang mga pisngi ay muling naging kulay rosas at ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa tuwa habang pinapanood ang mga ibon sa bakuran. Wala na ang takot sa kanyang mukha. Wala na ang anino ng bodega. Ang bawat buntong hininga niya ngayon ay puno na ng pasasalamat at kapayapaan. Hawak ni Serafina ang liham na galing kay Donato mula sa kulungan. Dahan-dahan niya itong binasa sa ilalim ng sikat ng araw. Sa loob ng papel, humihingi ng tawad ang kanyang tiyuhin. Isinalaysay nito ang hirap na dinaranas nila ni Carmela sa loob. Ang pagkawala ng lahat ng kanilang ari-arian, ang gutom, at ang matinding kahihiyan na hindi na kailanman mabubura. Sinabi ni Donato na tanging ton ang pagsisisi na lamang ang natira sa kanila matapos nilang mapagtanto na ang perang ninakaw nila ay hindi nakapagbigay ng tunay na kaligayahan. Tiningnan ni Serafina ang kanyang ina. "Nay, humihingi po sila ng tawad," mahinang sabi niya. Ngumiti si Dolores, isang nangiting puno ng karunungan. "Anak, ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa ating sariling kapayapaan. Pinapatawad ko na sila, ngunit kailangan nilang harapin ang kabayaran ng kanilang mga ginawa sa ilalim ng batas. Ang mahalaga ay wala na ang bigat sa ating mga puso." Itinabi ni Serafina ang liham, dama ang ganap na pagpapatawad sa kanyang sarili. Hindi na siya nagtatanim ng galit, ngunit natuto na siyang magtakda ng Ranhers para sa kanyang sariling dangal. Kasabay nito, nakatanggap din siya ng balita mula kay Joaquin. Maayos na ang kalagayan ng binata sa probinsya. Nagtatrabaho ito ng marangal sa isang sakahan at unti-unti nang bumabawi sa kanyang sariling pagkakamali. May kapayapaan na sa kanilang pamilya, hindi dahil sa paglimot, kundi dahil sa pagtanggap sa katotohanan. Ilang sandali pa, dumating si Marco na may dalang mga sariwang bulaklak at mga kagamitan para sa bagong negosyo ni Serafina.
Ang bawat pagtama ng kanilang mga mata ay nagpapakita ng isang malalim na ugnayang binuo ng pagtitiwala at paggalang. Sa bawat tawa ni Dolores na umalingaw-ngaw sa malinis at mapayapang bahay, naramdaman ni na Serafina at Marco na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto o lupang pag-aari, kundi sa pagmamahala ng mga taong tunay na nagmamalasakit. Ang aral ng kanilang kwento ay mananatiling nakaukit sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Ang dugo at apelyido ay maaring magbigay sa iyo ng pangalan, ngunit ang katapatan at sakripisyo lamang ang tunay na bumubuo sa isang pamilya. Ang sinumang gumagamit ng pag-ibig upang mangalipin ay mawawalan ng lahat, ngunit ang mga pusong marunong magpatawad at lumaban para sa tama ay laging makakahanap ng daan patungo sa liwanag. Sa huling imahe ng umagang yon, makikita si Serafina na nakangiti habang yakap ang kanyang ina, habang si Marco ay nakatayo sa kanilang tabi, handang harapin ang anumang bukas. Wala ng lamig ng Roma, wala ng dilim ng bodega. Ang ancestral house ay muli nang naging isang tunay na tahanan, isang tahanan ng katotohanan, pag-asa, at walang hanggang pag-ibig.